Kinumpirma ng Senate Secretariat sa isang senador na nakalabas na umano ng Senate compound si Senator Bato de la Rosa bandang alas 2:30 ng madaling araw, Huwebes, Mayo 14. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon mula sa kampo ni De La Rosa at ni Senate President Alan Peter Cayetano. Tiniyak ni Interior Secretary John Vic Remulla na hindi titigil ang pamahalaan hanggat hindi natutukoy ang mga responsable sa likod ng naganap na kaguluhan sa Senado ngayong Miyerkules. Partner, komentuhan muna natin yung partner, komentuhan muna natin yung pag-alis ni Senator Bato. Okay. Ayan, dito muna tayo. Kasi pangalawang to. Pangalawang pala yan. Okay. Sige mga kapartner. Kapiel. Ay, ako na ba? Tama nga pala. Mahirap talaga pagpuyat. Sarap-sarap ng kape ko eh. Bira naman eh. Ano nga, partner? May hangover tong Kapiel. Ayon nga sa mga narinig nating mga balibalita at kumakalat ngayon sa social media, ang ating butihing senador na si Senator Ronald Bato de la Rosa ay nakalipad na daw, nakaalis na daw ng bansa. Pero ayon sa iba mga partner ang kanilang sinasabi tumakas. Di umano. Takas ang kanilang ginamit na salita, mga partner. Ano masasabi nyo dyan? Yeah. Partner ako, unang-una hindi pwedeng magamit na takas. Yun. Unang-una po yung tumatakas, yun pong meron pong palalagutan sa batas ng Korte ng Pilipinas. Si Senator Bato de la Rosa po ay wala pong kaso dito po sa Korte ng Pilipinas. Kaya nga ho, nung nalaman po na may warrant of arrest sa ICC at ngayon talabaga ang mga nagpupuliso, itong mga NBI para humuli doon, kaya ang tanong ko, kailan pa naging pulis ng ICC ang NBI? Ngayon ho, liliwanag pa po mga kabayan ng Pangulo na walang pinag-uutos na pag-aresto, kaya walang pagtakas. Ibig sabihin, kung walang pinag-uutos na aresto, kasi sabi ng Pangulo, di ba? O hindi namin pinapa-aresto si Pangulong Bongbong Marcos. Nagsalita na rin po si SILG John Vic Remulla na wala daw pong magaganap na pang-aresto. So malaya, saan man pumunta si Senator Bato de la Rosa dahil walang pang-aresto magaganap sa kanya sa loob ng Senado o saan man, di ba? Maliwanag yan. Dahil ayon sa Pangulo, ginamit niya yung terminong may TRO. Okay. Tama ka dyan, partner. Partner Buds? Alam niyo mga partner, ako kung totoo po na nakaalis na kasi walang kumpirmasyon sa kampo ni Senator Bato. Kung totoo po na nakaalis na si Senator Bato, siguro pasalamat na rin tayo lahat kasi pansamantala mawawala na po yung tension diyan. Correct. Ang hirap po kasi ang takaw tukso sa mga gustong manghuli kay Senator Bato na alam mo kung saan siya huliin. Tapos ang daming tao, may mga ibang rin, hindi lang naman po mga Duterte supporters ang nariyan. May nakikisabay pa po ng mga supporters ng ibang grupo, no? Correct. Kaya talagang ang tension po, ang mga kapulisan, siyempre, naririnig ko nga doon sa mga kapulisan, mukhang wala tayong kapalit kasi yung kapalit natin narito na rin. Iba po yun yung pagod din ng mga pulis, tapos makikita mo kada may lumalabas sa Senado, nagkakaroon ng kaguluhan. Mangal nga si Tito Soto na di mo na rin mapigilan yung mga tao, partner eh. Ay, hindi. Emosyon lahat eh, di ba? Kaya tama lang po, kung ako hindi ko po sinasabi na tama to sa tingin ng batas, pero ako, para lang po matanggal yung tension, no? Sa lahat. Yung mga NBI versus mga kapulisan versus Marines, para hindi na po, kumbaga buhos muna tayo ng tubig pare-pareho. Tama. At mag-focus muna tayo sa impeachment. Yun, dyan tayo dapat. Partner. Partner, bago kay Partner Bisdaga, pasalamatan muna natin live viewers, 2,200 na Hey! Napaka-interesting talaga siguro ng topic na ito ngayon, partner. Pero dagdag ko pa, Partner Bisdak, bago kang magkomentaryo. Itong comment dito ni Leonard ba to? Sabi niya rito, ano lang natin, katulad nga nabanggit ni Partner Dan, mukhang kahawig ito doon sa sinasabi niya. Na ano? Sabi dito ni Leonard, ano naman masasabi nyo sa siyam na tumakas sa Senado bago magputukan? Ito. Pwede ako makapag-komento dyan. O, si Wait muna, si Partner Bisdak muna. Partner, saranta ko dyan, sasagutin ko. Sagutin ko muna itong sige, pag-alis si Senator Ronald Bato de la Rosa. Dudugtong ako doon kay KPL kasi nung una,
nalaman ko dito yung balita ay galing sa Bilyonaryo News Channel, binalita ni Corina Sanchez na sinabi si Senator Bato kumpirmadong nakaalis na sa Senado. Ayun. At nabalita rin naman sa lahat ng mga mainstream media, News 5, kasama rin ng SMNI, binalita rin po. Pero ito kasi, yung sinabi kasi ni Kapiel, baka nakalipad na daw. Pero ito po yung source natin, nanggagaling po sa DWER, Abante Radio, kasi sister company rin to ng Bilyonaryo yung Abante. So iba rin po yung headlines nila dito. Aba naman. So wala naman sinabing nakalipad. Ang nangyayari, ganito po sa gitna ng tensyon, bumabalot sa Senado na mataan umano si Senator Robin Padilla Na? sa paliparan kaninang madaling araw. So timing rin po, 2:30 yung naiulat na nakaalis si Senator Bato. Hindi pa malinaw kung ano ang hakbang na ito ay bahagi ng isang nakapagplanong pag-alis o may kaugnayan sa nangyayaring SID sa loob ng Senado kagabi. Sinusubukan pang kuna ng pahayag ang senador upang linawin ang layunin. So, ibig sabihin, si Senator Robin Padilla ay namataan sa NAIA Terminal 3. Wala si Bato. Pero hindi naman nabanggit kung nandoon si Bato. Ayun. At saka hindi rin naman nabanggit kung anong pakay ni Senator Idol Robin Padilla. Pero anyway, kung nakalipad po si Senator Bato pa ibang bansa, wala pong kaso doon. Yes. At ang pag-alis po ni Senator Ronald Bato de la Rosa diyan sa Senado, wala rin pong kaso. Wala pong illegal, kahit sino pong sumama po pwede. Bakit po? Ang sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos ay walang warrant of arrest na isi-serve at hindi po pwedeng arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayun. So ibig sabihin, malaya po si Senator Ronald Bato de la Rosa na umalis sa Senado. Okay. Na hindi po pwedeng pigilan ng kahit anumang mga law enforcement agency ng ating gobyerno. Yun po yung una. Sinabi nila, pag-arestuhin si Bato. So, ibig sabihin, malaya siya na aalis. Hindi po issue yun. Pangalawa, ang naglabas po ng desisyon po ang Korte Suprema, umaksyon sila patungkol po doon sa petisyon ng kampo ni Senator Bato na TRO, yung Temporary Restraining Order na maihain ang warrant of arrest. Ang sabi ng Korte Suprema, within 72 hours, dapat sumagot po ang respondent. Sino po yung respondent? Siyempre, yung gobyerno natin. Oo. At within 72 hours din, sasagot din si Senator Ronald Bato de la Rosa. So, ibig sabihin, mayroong utos ang Korte Suprema, wala dapat na arestuhan na mangyayari. So, ibig sabihin, walang galawan ito. Kailangan hintayin po natin ng bawat partido kung ano po ang desisyon ng Korte Suprema after 72 hours. So, ilang araw po yun? 72 hours. 3 araw po yun. So, ibig sabihin, malaya po si Senator Bato de la Rosa na lumabas sa Senado kahit saan siya magpunta o umalis man ng ibang bansa dahil wala siyang hold departure order. Hindi po to illegal. Ito po ay legal, partner. Yun. Okay, partner, bago ko magkomento si KPL, palakpakan muna natin ang ating mga live viewers. 2.9 na. Ito yata yung 2,900, partner. record na po natin yata ngayon, 3,000 na. 3,000 na. Oh, 3,000 na. 3,000 na kasi. Dahil yan sa komento ni Bisdak. Dahil yan sa ikaw nakita na lang host kasi marites ka eh. Hindi, pero ito pala, partner, ang totoong dahilan kung bakit tayo tumataas ang viewers. Bakit? Sabi rito ni Irlinda, talagang interesado kaming OFW makinig kasi ang mga media fake news. Correct. Sabi ng viewers 3-1 na 3-1 na, kaya daw sila Yun. interesado. Anyway, partner, dagdagan ko lang muna kay partner Bisdak bago ko ibigay kay Kapila. Okay, larga. Aside from doon na sinasabi ni partner Bisdak na 72 hours, sabihin na lang natin na parehas po silang mag-consume ng 72 hours or ang kampo lang ng Senator Bato 72 hours. Yung kampo naman dito na pinapasagot 72 hours din. Hindi, sabihin na lang natin 24 hours lang. So, lalabas 4 na araw pa rin ito. Malaya siya. Oo, na hindi walang pwedeng gumalaw kung Walang galawan. kumbaga stalemate muna. Oo. Ano muna, hold your position muna. Dapat ka, partner, yung mga kapulisan dyan sa Senado, mag-pull out sila, pati NBI. Correct, kung talagang mag-hold tayo sa batas. Di ba? Kasi nga, di ba, bilang mga mambabatas at mga alagad ng batas, naiintindihan natin ang Supreme Court naman ang pinakamataas na last resort natin, di ba? resort. Correct. So, okay, partner, hindi ako maghahaba ng komentaryo, bibigay ko kay KPL, pero pasalamatan muna natin, partner, palakpakan mo si... Oy! Sige, ano ba basahin to? mo. Itel M ba to? Oo. Tama ba, Itel M? Sa Europe na naman Tell me. Etel Itel me. Me, oh. Itel Me. Etel me. Shoutout sa iyo. Isme, shoutout din sa iyo. Nandiyan si Isme. Maraming salamat po kay Etel me sa mga pakulay. At saka 3,200 partner, grabe. First time natin natato. Oh. So, ito, mga partner,
ang Senado kung nung mga nakaraang araw talagang tensyonado at meron pang mga komosyon na mga nangyayari sa supporter ng mga ng DDS o ng ni mismong Bato de la Rosa at supporter naman ng kabila ng mga pula kung tawagin natin mga partner. Medyo magulo 'yon mga araw na 'yon. Nagkakagirian talaga. Ngayon na napabalitang wala na si Bato de la Rosa sa Senado, maaring maititigil na at yung kabilang grupo maaring hindi na magpadala ng grupo din nila para mag-ingay at manggulo ron. Correct. Okay, Oo. okay partner ako, may bukod dyan sa sinasabi nating di umano na si Senator Bato de la Rosa ay wala na, di umano dyan sa Senado. Pero partner, meron akong nakikita mas malalim na dahilan doon sa pangyayari kahapon na kung saan nagsalita po itong si SILG Remulla, pumarito ako para hindi ko arestuhin etong si Senator Bato de la Rosa. Pero sa NBI, pumupunta sila dyan para arestuhin etong si Senator Bato de la Rosa. Alam nyo, nung habang pinapanood ko yan at ina-analyze ko, meron pong isang eksena na pumasok sa aking kaisipan. Bakit hindi magkapareho ang stand nito hong SILG tsaka NBI? Parang nakita ko ho yung mama sa pano na ang PNP at saka yung Army hindi magkapareho ng stand. Nakuha niyo yun mga kabayan? Naalala nyo? Mukhang nagkakaroon ho ng onsihan. Aba. Hindi naman onsihan, para sa akin lang to. Mukhang magkakabulagan, nagkakabukulan. Dahil may reward ba kapag nakakuha si Senator Bato de la Rosa? Yun ang tanong tanong ko yun. So parang pa nagpapaunahan. Oo, hindi nag-uunahan. Ano? Ito si SILG, hindi nakipag-unahan Ay, hindi. Kasi wala plano siyang kung arestuhin. Okay. O di ba? Ito parang binulag sila, hindi nga sila binigyan ng warrant of arrest Di ba? Ngayon, yung tanong mo kayo na Pater BMR, yung tanong mo yung Magic 9 na nawawala. Yung siyam na naunang umalis. Alam mo partner, ako ganito, kung ako po ay isang senador, tahanan at opisina ko po ang Senado, nabalitaan ko na inaatake po ang aking tahanan, ang aming opisina, ang aming pong Senado na yan, nandyan po ang aking mga empleyado, siguradong hindi pa nakakauwi. Ang unang concern ko, babalik po ako at aalamin ko po at pupunta ako mismo ron kung ano man. Ang tanong mga partner, doon sa Magic 9 na sinasabi nating minority, may bumalik ba para kamustahin man lang yung mga empleyado lang? Oy, kamusta na kayo dyan? Nagkakaputukan na kayo. Dapa kayo ha? Ganun ba? O kaya nagpakita bumalik sila doon, parang walang concern Mas concerned pa nga partner si Soto doon sa mga realista Titingnan mo yung mga realista, mas nandoon pa yung atensyon niya na, oy mga kapulisan, bakit hindi tight yung security ninyo? Ba't hinahayaan nyo itong mga to na kinakalampag yung sakyan ko? Mas concerned pa siya doon, it compares doon ho sa mismong tahanan, opisina ng Senado, mga empleyado na iniwan doon at hindi na siya bumalik. Okay. Partner Vance, anong may dadagdag mo? Alam mo partner, yung siyam na yan, naroon kami ni KPL. Ang kumpirmado namin, umalis si Tito Soto dahil nakita namin talaga siya nagdadrive. Yun na nga, pagkatapos ng umalis sila, tsaka nagkaputukan. Di ba? At lahat hindi ko alam, wala akong nakikita. Si Tito Soto, sigurado ako nakaalis bago magputukan. Yung sinasabi po ng NBI na wala sila ron para manghuli, sinabi rin na matibag na nasa GSI sila Para po sa kaalaman lang po ng mga nakakarami na hindi pa po nakarating dyan, yung Senate po, yung Senado po ay umuupa sa GSIS. Kaya nasa GSIS building Compound, sila. oo. Compound pa rin yun. Building. building, Isang okay. building lang, partner. Okay, oh. Hindi yung compound kasi pwedeng dalawang building. Oo. Okay. Yun, isang building lang yun. Ayun. Parang hati lang yung partner. Ate lang, banda rito lang yung ano. Kaya meron din pundaan dun, tagusan yung, ang pagkakalam ko, GSIS at Senate. Kaya pwede talaga yun na yung mga reporter nakakita talaga ng NBI. Ayun. Kasi inamin ni Director Matibag na talagang talagang merong NBI pero nasa GSIS. Ayun. Ayan partner. Kaya ako ang alam ko, alam nila. Alam ni Tito Soto na may magaganap kasi nawala sila tandaan nyo partner, hindi pa uwian yan. Dahil naghihintay sila ng articles of impeachment. Okay. Hindi po pwedeng naghihintay ka ng uuwi ka. At sabay-sabay sila nawala.
Partner, yun lang. Partner, 1 point lang ako, partner, dito kay Senator Bato, na yung pag-alis niya sa Senado, kasi ang pangit po ng term na ginamit ng mainstream media, tumakas na daw. Tumakas. Tandaan niyo po, hindi po tumakas si Senator Bato. Correct. At hindi po siya kriminal at wala po siyang kaso at hindi po siya convicted. Yes, yes. At binigyan po siya ng kalayaan mismo ng gobyernong Marcos. At yung sinabi naman nila, partner, na harboring of the crime, hindi po kriminal. Hindi po kriminal si Senator Ronald Bato de la Rosa. Wala pa pong conviction, kaya wala pong pananagutan ang Senado dito kung umalis ba si Senator Bato de la Rosa sa mismong kustodiya ng Senado, partner. Yes, tama ka dyan, partner Bisdak, at grabe ang ating mga live viewers, 3,800, palakpakan mo KPL. Wow. Ibig lang sabihin nito talagang pinagkakatiwalaan po ang SMNI na nagbabalita ng patas. Bawal ang fake news. Yun. Iyan mga kapartner, no? Nakarating na po itong mga issue na ito sa ating pangalawang Pangulo. Bagamat wala po siya ritong personal, pero alam naman po natin. May sinabi ba? Opo, mayroon pong sinabi ang ating pangalawang Pangulo at mayroon po siyang matinding babala. Babasahin ko mga kapartner para sa ikakaano ng iba nating mga viewers, no? Ho? Ayos. Sabi rito, nagbabala si Vice President Sara Duterte na matapos targetin ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Senator Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court, ICC, ang susunod na hakbang umano ng administrasyon ay ang charter change. Nako po, ayan na nga ba. Iginiit niya na ang muling pagbuhay sa usapin ng pag-amyenda sa konstitusyon ay paraan umano upang hindi na mabumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga kapartner, no? Isa ito sa matapang na pahayag ni Vice President Duterte kaugnay ng nangyayaring insidente kahapon sa Senado. Pakinggan po natin ang kabubuan ng pahayag ng Vice Presidente hinggil sa naturang pangyayari, mga kapartner. Sa inyo, maraming salamat sa pagpunta ninyo sa Duterte Street para magpakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinapaabot niya ang kanyang pagpapasalamat sa inyong lahat at lagi niyang sinasabi na huwag daw kayo magsakripisyo para sa kanya, pero lagi ko din sinasabi na alam nyo na, lagi naming napapaabot yung ganyan na mensahe, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagpunta niyo dito sa Den Haag at pagpapakita ng suporta sa kanya. Kaya maraming salamat. VP Inday, good afternoon. Kamusta po kayo ngayon, ma'am? Ano ba? Nalulungkot at nakakagalit yung nangyari yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na doon sa pagpapakita ng disrespect sa institusyon ng Senado. Ma'am, can you expound further, ma'am, when you saw that mayroon talagang effort within the premises of the Senate, ma'am. All efforts are aimed at ensuring that Senator Bato will be surrendered and will be brought before the ICC under their custody. What are your initial reaction nung developing pa yung situation doon, ma'am? Sinasabi ko naman nung una pag tinanong ako sa ICC warrant, sabi ko nga hindi pwede yan. Dahil ang mga foreign courts at foreign tribunals, wala silang jurisdiction sa loob ng Pilipinas. Kaya wala ding visa lahat ng mga issuances ng foreign courts at foreign tribunals sa Pilipinas. Maliban na lang kung ipasok yan sa loob ng local courts. At yung local courts ang mag-issue ng kanyang sariling Philippine order base doon sa mapag-usapan sa kaso. Yun ang dapat na proseso. Dahil kapag sinasabi mo na pwede yan sa isang Republic Act, masasagasaan niya yung rights ng isang accused na nasa Bill of Rights natin na protektado ng Constitution natin. Ibig sabihin, nababiolate yung rights ni Senator Bato de la Rosa. At nakita na natin noon. Kaya nga, di ba, nung nangyari yung
pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa paningin ng buong mundo, ang tawag nila doon ay extraordinary rendition. Hindi yon surrender. Kasi sa pilitan mong kinuha yung isang tao sa bayan niya at dinala mo sa ibang bayan. Kaya yun yung opinion at paningin ng buong mundo sa nangyari noon. Ganyan din yung sinusubukan nilang gawin ngayon kay Senator Bato de la Rosa. At hindi nga yan. Hindi siya pwede. Dahil meron tayong constitution na sinusunod. Lahat naman sila nagsasabi, di ba, na para tayo sa constitution. Pero kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala nang constitution, wala nang batas, puro na lang pang-aabuso, pananakot at dahas. VP, alam ba ni former president ang nangyari sa Pilipinas, ma'am? Apparently, nakita niya pala sa balita. Wala naman akong plano kanina na banggitin sa kanya yung pangyayari sa Pilipinas. Pero lumabas sa news at nakita niya pala sa kanyang TV. Kaya pag upo niya, tinanong niya kaagad anong kaguluhan ang nasa Senado. So sinabi ko sa kanila na yun nga, pinipilit ng administrasyon na kunin si Senator Bato de la Rosa. The president should focus on economic recovery and reforms, not on politics. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM. VP, developing also inside the Senate or the story or situation, VP, is that the Congress already transmitted the articles of impeachment in the Senate today. Do you have any reaction to that, ma'am? We have a defense team, impeachment defense team who takes care of the issues and concerns regarding the impeachment. So I leave it up to the lawyers to do their work. Ma'am, do you have a lasting statement to address the Filipino people watching the development of our country, particularly what happened tonight? Una niyan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sunod yan si Senator Bato at kung sino pa man yung ibang mga sinali sa complaint ko dyan sa ICC. Ang sunod niyan ay charter change dahil hindi na naman na madidinayan ni BBM kasi doon sa bago niyang interview sa Bloomberg, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Pag pinag-usapan natin ang charter change, ibig sabihin yan, hindi na yan bababa sa pwesto si BBM. At yan din ang sinabi ni President Duterte kanina. Sabi niya, Pilipinas, mag-ingat kayo kasi hindi na yan aalis sa pwesto niya. Maraming salamat, VP. Yes. At ang sunod niyan ay yung impeachment. Okay. Ma'am, yung crisis po na nangyayari sa legislative at sa executive, may mga kababayan po tayo na parang ang paniwala po nila ngayon is nagiging martial law na po ang Pilipinas. Natatakot na po sila sa parang security nila dahil po parang ang gulo-gulo na po ng politika sa Pilipinas ngayon. Ano po ang mensahe niyo sa mga kababayan? Totoo yun, magulo ang ating bayan na hindi naman sana. Nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM. Yes. Thank you, VP. May message po kay Senator Bato de la Rosa. Kay Senator Bato de la Rosa, kahapon nagkausap kami pero naikli lang yung pag-uusap namin kasi meron silang meeting na ginagawa. Kanina, tumawag siya sa akin. Unfortunately, hindi ko nasagot yung tawag niya. Nung tumawag ako ulit ay hindi na siya nakasagot. Meron akong nakausap kanina na nasa loob ng Senado pero hindi pa nangyari yung kaguluhan, hindi pa nangyari yung putukan. Papasok na kasi ako kanina dito sa ICC detention unit kaya hindi ko na follow up yung
tawag ko kay Senator Bato de la Rosa. Hindi na kasi siya nakasagot. Maghahanap ako mamaya ng tao na pwede kasama niya or pwedeng kumausap sa kanya para matanong kung paano magbigay ng suportas o ano yung mga kailangan niya na pwede namin itulong sa kanya paano magbigay ng suporta sa kanya. Thank you, VP Inday. Mabuhay ka, ma'am. Laban lang, ma'am. Nandito kami para sa iyo.